Good afternoon, sir. Good afternoon po. Bago po yung chair. Ayoko kasing gamitin niyo yung lumang upuan namin dito. Inupuan na po kasi yun ng maraming kriminal eh. Please, Congressman. Teka, Congressman, sandali lang. Gamitin nyo to para mas komportable kayo. Gusto niyo po ng kape? Pangit ang kape namin dito. Diyan sa katapat na coffee house, masarap po. Hindi ka ba lalabas, sir? Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan kayo, sir. Let's go straight to the subject matter. Edward Hasser, prosecutor in charge. And I am Lorenzo Lee. Congressman Gaspar Kim. He bought several paintings sa Heritage Gallery. It was last November, February, and May. 150 million ang halaga nun lahat. Ito ang mga resibo ng purchases. At lahat ng biniling paintings na ito ay dineliver sa bahay niyo, Congressman Lee. Ito ang delivery receipts. At matapos niyong tanggapin ang mga paintings na yan bilang regalo, ibebenta niyo ulit yun sa gallery nang walang buwis na binabayaran. At milyon-milyon ang kinikita niyo sa transaksyong ganyan. Is it true, sir? Ang asawa ko mahilig mag-collect ng paintings. Wala akong alam sa bagay na yan. So gusto niyong ipasang suspecha sa inyong asawa? Maraming sapatos ang asawa ko at hindi ko alam kung saan niya ito binibili. Kung gustong ibenta yun ng asawa ko, aalamin ko pa ba kung saan niya ibebenta? Congressman, hindi ito tungkol sa sapatos ng inyong asawa, kundi tungkol sa mga paintings na pinagkakakitaan niyo ng malaki. I'm sure kilala niyo ang mga to. Nanggaling na to sa bahay niyo, di ba? Hindi ko pa nakita yan. Hindi niyo nakita, hindi niyo maalala, o wala kayong nalalaman. Hindi napapasayang ganyan. Paano kayo naging chairman ng isang ruling party kung wala kayong alam, Congressman? Naganap ang investigasyon matapos siya makipag-usap sa president. At dahil dyan kami nababahala. Ano ang motibo nito? Sa tanong na yan, isa lamang ang aming nakikita. Tina-target dito si Chairman Lee. Kinukondena namin ang prosecutor's office sa kanilang malinaw na political harassment laban kay Chairman. At ganun din sa aming partido na isang atake sa demokrasya. Totoo bang iimbestigahan din ang ibang secret funds ng mga kongresista? Anong reaction niyo dito? Galing daw sa palasyo ang utos na imbestigahan si Congressman Lee. Totoo ba yon? Mas mabuting hintayin namin ang reaction ng prosecutor's office before we comment. Mukha yatang galit na galit si Maureen sa isyong to, ha? Ayos lang yan. Binabasa lang niya yung statement nila. Sigurado ka ba doon? Alam kong trabaho niya. Sa dami na ebidensya, made na yung kaso. Pwede nang may warrant of arrest. Nababaliw ka na ba? At this time, premature pa yung iniisip mo. Edward, pauwiin mo siya ngayon, ha? Basta, huwag kang maglala, Miss Jiang. Sinisiguro ko hindi ka maiipit. Chairman, nabalitaan kong pinatawag ka daw sa prosecutor's office. Ano bang dahilan yan? Pagkatapos akong pakainin ng masarap na sabaw, bigla na lamang akong sinaksak sa likod. Sa tingin ko, hindi siya ganyang klaseng tao. Kaya ako nagpunta rito, President Kim, ay suspect. Involved ang manugang mo sa ginagawang investigasyon sa akin. May kinalaman si Victor? Baka nagkakamali kayo, Chairman. Paano mangyayari na ang isang pipitsuging prosecutor ay mabibisto ang operasyon ko sa Heritage Gallery? Sino pa magbubulgar ng impormasyon na yun kundi si Victor? Chairman Lee, as manager ng gallery, si Mrs. Min ang... Sa tingin mo magagawa niya sa akin ang bagay na yon? 30 years na siya dyan. Ni minsan hindi sumingaw ang operasyon na yan. At sa tingin mo, sasakalin ba niya ang sarili niya? Kaya sabihin mo sa manugang mo, ayusin niya ito. Dahil hindi lamang to tungkol sa akin. Marami ang sasabit dito. Sabihin mo yan kay Victor. Baby, you're all that I want when you're